Maraming lalaki habang tumatanda, lalong nagiging sabik sa atensyon ng mas bata. Parang may hinahabol na patunay. Kaya todo porma, todo flex, todo pa cool, umaastang parang bumabalik sa edad na dapat matagal na nilang linagpasan. Pero ang problema, kitang-kita iyon. At ang mas batang babae, mas mabilis silang makaramdam ng peke. Ang totoo, ang babaeng may isip ay hindi humahanga sa lalaking pilit. Ang hinahanap niya ay yung lalaking tapos na sa laro. Yung hindi na naghahabol, hindi na nakikipag-compete at hindi na nagtatayo ng ego sa paningin ng iba. Tahimik ang kumpiyansa niya dahil alam na niya ang halaga niya. Hindi dahil may kailangang patunayan, kundi dahil may napatunayan na siya sa sarili niya. Sa video na to, hindi kita tuturuan ng linya, script o diskarte para mangbola. Walang ganun dito. Ang pag-uusapan natin ay mga ugaling kusang lumalabas sa isang lalaking may tunay na karanasan. Mga ugaling hindi mo kayang pikiin kahit gaano ka kagaling umarte at hindi kayang tapatan ng kahit sinong mas batang lalaki na puro enerhiya lang ang dala. Una, the unshakable frame, yung lalaking hindi madaling matinag. Sa edad natin, dapat malinaw na sayo ang isang bagay. Hindi umiikot ang mundo sa isang babae, sa reply niya o sa opinyon ng ibang tao. Ito ang pundasyon ng tunay na emotional maturity. Ang batang lalaki, konting lamig lang nag-o-overthink na, konting delay sa reply nagagalit na, konting selos nawawala na sa sarili. Pero ang lalaking may karanasan, nananatiling buo. Kapag nag-cancel siya ng date, hindi ka nagwawala. Kapag hindi siya nag-reply, hindi ka nag-iimbento ng drama sa isip mo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may buhay kang mas malaki kaysa sa isang interaction. May trabaho ka, may direksyon ka, may sariling mundo ka na hindi humihinto dahil lang may isang taong nagbago ng plano. At dito, nagsisimula ang tunay na atraksyon. Napapaisip ang mas batang babae, bakit hindi siya apektado? Bakit parang buo pa rin siya kahit wala ang atensyon ko? Hindi mo sinasadya, pero nagiging salamin ka ng seguridad. Ang pagiging unreactive mo ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay patunay na ikaw ang may hawak ng emosyon mo. Sa mata nila, ang lalaking hindi tinitinag ng maliliit na drama ay yung lalaking maaasahan kapag may tunay na problema. Hindi ka madaling matumba, kaya pakiramdam nila hindi rin sila basta-basta mahuhulog kapag kasama ka. Pangalawa, the quiet competence. Hindi nagyayabang pero ramdam ang laman. Hindi mo kailangang ikwento ang mga tagumpay mo. Hindi mo kailangang ipaalam kung gaano ka kagaling, gaano kalaki ang kinikita mo, o gaano karami ang naranasan mo. Ang lalaking may tunay na competence, hindi nagsasalita tungkol dito. Nakikita ito sa kilos. Ang mga mas batang babae ay sawang-sawa na sa lalaking puro porma. Galing sa caption, galing sa selfie, pero sabog kapag may problema. Kaya kapag nakakakita silang lalaking kalmado magsalita, malinaw mag-isip at alam kung paano gumalaw sa totoong mundo, doon sila tahimik na humahaga. Halimbawa, sa date, hindi kayong paulit-ulit na nagtatanong ng, ikaw, saan mo gusto? Hindi dahil kontrolado ka, kundi dahil marunong kang magdesisyon. May plano ka. Alam mo kung saan dadalhin ang usapan, kung paano re-resolbahin ang aberya, at kung paano i-handle ang sarili mo sa harap ng ibang tao. Hindi ito yabang. Ito ay presensya. Isang pakiramdam na kapag may nangyari, hindi ka magpapanik. Kapag may problema, kikilos ka. Ang ganitong competence, ang tahimik pero malakas ang dating. Ipinapakita nito na hindi ka na hinuhubog, buo ka na. At para sa isang mas batang babae, walang mas kaakit-akit kaysa sa lalaking hindi na kailangang turuan kung paano maging lalaki. Pangatlo, the non-needy presence, yung lalaking hindi humihingi ng atensyon. Isa ito sa pinakamaling naiintindihan ng maraming lalaki. Akala nila, kapag gusto mo ang isang babae,
Kailangan mo siyang kausapin palagi, i-update sa bawat galaw mo at iparamdam na importante siya sa lahat ng oras. Sa totoo lang, dito madalas nagsisimula ang pagkawala ng atraksyon. Ang lalaking may tunay na karanasan ay marunong magbigay ng espasyo, hindi bilang taktika, kundi dahil natural lang sa kanya. Hindi siya nakaabang sa phone, hindi siya nag-a-adjust ng buong araw niya para lang makuha ang atensyon ng isang tao. Kapag magkasama kayo, present siya. Kapag hiwalay, buo pa rin siya. At ito ang hindi sinasadyang epekto. Mas batang babae ang mas nagiging curious. Dahil hindi mo sila sinasakal ng atensyon, nagkakaroon sila ng pagkakataong ikaw ang hanapin. Napapansin nila na hindi mo kailangan ng constant reassurance, hindi mo sila ginagamit para punan ang lungkot o insecurity mo. Ang non-needy presence ay hindi pagiging cold. Marunong ka pa rin magpakita ng interes, pero hindi mo ito ginagawang sentro ng pagkatao mo. Hindi ka natatakot mawala sila, at ironically, iyon mismo ang dahilan kung bakit ayaw kanilang mawala. Sa emosyonal na level, ramdam ng babae na hindi siya ang buhay mo, bahagi lang siya nito. At para sa isang mas batang babae na madalas nakakakita ng lalaking emotionally dependent, napakalaking ginhawa nito. Hindi ka niya kailangang buhatin, hindi ka niya kailangang alagaan. Kasama ka, hindi ka responsibilidad. Ang lalaking hindi needy ay lalaking may self-respect. At ang self-respect na iyon, kahit hindi mo banggitin, ay ramdam na ramdam. Pang-apat, the calm authority. Yung natural na sinusunod, hindi pinipilit. May mga lalaking malakas ang boses pero mahina ang dating. At may mga lalaking hindi halos magsalita pero kapag nagsalita na, nakikinig ang lahat. Ito ang tinatawag na calm authority. Hindi ka dominante sa salita, hindi ka nag-uutos, hindi ka nagyayabang. Pero kapag may desisyon na kailangan gawin, natural na ikaw ang tinitignan. Bakit? Dahil consistent ka, maayos ka mag-isip, hindi ka pabago-bago ng emosyon at opinyon. Sa harap ng mas batang babae, ang ganitong ugali ay sobrang bihira. Sanay sila sa lalaking pabida, pabigla-bigla, o kaya'y walang paninindigan. Kaya kapag nakakita sila ng lalaking kalmado pero matatag, yung hindi kailangang magtaas ng boses para marinig, iba ang tama nito. Halimbawa, kapag may hindi pagkakaintindihan, hindi ka depensibo, hindi ka nag-aaway para manalo. Pinapakinggan mo muna, tapos kapag nagsalita ka, malinaw at direkto. Walang drama, walang paligoy-ligoy. Ang ganitong paraan ng pakikitungo ay nagbibigay ng pakiramdam na safe kasundan. At tandaan, ang authority na hinahanap ng babae ay hindi kontrol, kundi direksyon. Gusto nilang maramdaman na kapag sumama ka sa iyo, may patutunguhan, na hindi ka nalulunod sa sarili mong emosyon, na kaya mong tumayo kahit mag-isa. Ang calm authority ay tanda ng lalaking matagal nang humarap sa buhay at hindi tumakbo. At sa mundong puno ng ingay, ang lalaking may ganitong katahimikan ay hindi lang napapansin, pinipili. Panglima, the mystery factor. Yung lalaking hindi lahat ay ibulgar. Isa sa pinakamalakas na aspeto ng atraksyon na hindi mo kayang pikiin ay ang natural na misteryo. Ang lalaking may karanasan, alam niyang hindi kailangang ibulgar ang bawat detalye ng buhay niya. Hindi niya kailangang ipakita sa lahat ang bawat galaw o plano. Hindi mo siya nakikita na nagpo-post ng every move niya sa social media. Hindi mo agad alam ang bawat ginagawa niya at hindi siya predictable. Sa halip, tahimik siyang naglalakad sa sariling landas, alam ang direksyon at layunin mo sa buhay at hindi mo kailangang ipilit ang sarili para mapansin. Ang epekto ng ganitong misteryo sa mas batang babae ay napakalakas. Nabubuo ang curiosity sa kanila. Ano kaya ginagawa niya ngayon? Bakit hindi siya palaging available? Ang misteryong iyon ay nagbibigay ng aura ng value at depth. Hindi kanila basta-basta mahuhulog, pero gusto nilang tuklasin ang lalim ng pagkatao mo.
Ipinapakita ng mystery factor na may buhay ka bago pa man sila dumating at iyon ay sobrang sexy sa mata nila. Ngunit mahalagang linawin, hindi ito pagiging cold o disinterested. Ang misteryo ay hindi dapat artipisyal o manipulahin. Ang tunay na misteryo ay lumalabas ng natural kapag ang focus mo ay sa sarili mong buhay, sa personal growth at sa mga layunin mo, hindi sa panghihikayat sa ibang tao. Kapag lumabas ito ng organically, mas malakas ang hatak kaysa sa anumang forma o linya na pwede mong gamitin. Pang-anim, the subtle leadership, yung lakas na hindi kailangang ipakita sa lahat. Ang lalaking hinahanap ng mas batang babae ay may kakayahang mamuno, pero hindi sa paraang na domineering, magaling lang mag-utos o aggressive. Ang tunay na leadership ay subtle, tahimik at natural. Nakikita mo siya kumilos sa tamang oras. Alam niya kung kailang magsalita at kailang manahimik, at ramdam ng paligid na siya ang may hawak ng sitwasyon nang hindi kailangang ipakita sa lahat. Halimbawa, sa isang group setting, hindi siya yung laging gustong makilala o laging nasa spotlight. Hindi siya nagpaparamdam para lamang mapansin. Ngunit kapag may desisyon na kailangang gawin, siya ang natural na tinatanaw. Alam niya kung paano ayusin ang sitwasyon, paano harapin ang mga problema, at paano dalhin ang grupo sa direksyon na maayos at malinaw ang resulta. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng sense of control at stability na bihira makita sa mas batang lalaki. Sa babae, ang subtle leadership na ito ay napaka-attractive. Ipinapakita nito na hindi mo kailangan ng malakas na boses, flashy na gimmick o pagmamayabang para makuha ang respeto at tiwala. Ang katahimikan at consistency mo sa pag-lead ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Nakikita nila na kaya mong hawakan ang sarili mo at ang kapaligiran ng hindi drama, walang tensyon at hindi agresibo. Ganitong uri ng leadership ay tanda ng lalaking tapos na sa drama, lalaking may sariling mundo at lalaking may maturity. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng external na validation. Ang kanyang aura ay sapat na. Kapag kasama siya, ramdam ng babae na may patutunguhan ng relasyon, may direksyon ng energy sa paligid, at may stability na bihira makita sa mas batang lalaki. Ang subtle leadership ay hindi loud, ngunit malakas ang dating. Ito ang uri ng lalaki na hindi mo basta-basta makakalimutan. Kahit hindi niya sinasabi, ramdam mo ang control, calm at confidence niya, at iyon ang nagiging magnet para sa babae. Kapag naramdaman nila ito, hindi lang interes ang naitataguyod, kundi respeto at tiwala na tumatagal. Pang-pito, yung self-sufficient energy. Yung lalaking hindi nakadepende sa iba. Ang huling ugali na hinahanap ng mas batang babae ay ang self-sufficiency. Ang lalaking may ganitong energy ay may sariling mundo. Hindi kailangan ng validation mula sa babae, hindi nakadepende sa approval ng iba, at hindi hinahayaan ang emosyon ng ibang tao na diktahan ang araw niya. Ito ang lalaking alam na kompleto siya sa sarili niya bago pa man may ibang pumasok sa buhay niya. Hindi ito pagiging cold o detached. Ang self-sufficient energy ay nakikita sa kilos. Marunong kang magdesisyon, marunong kang mag-enjoy kahit mag-isa, at hindi ka nangangailangan ng constant reassurance. Kapag may problema, hindi ka basta-basta nagpapaapekto sa opinyon ng iba. Kumikilos ka ng may clarity at focus. At dahil dito, ang presence mo ay nagiging grounded. Ang babae, kahit mas bata, ramdam niya ang stability at reliability sa tabi mo. Ang self-sufficient energy ay nagdudulot rin ng subtle freedom. Hindi ka clingy, hindi ka nagrereklamo kapag may lakad siya o may sariling oras. Nakakaengganyo ito sa mas batang babae dahil nakikita niya na kahit hindi siya palaging nasa tabi mo, kumpleto at buo ka. Ipinapakita nito na hindi mo siya ginagamit para punan ang sariling pangangailangan o insecurity. Bukod dito,
Ang lalaking may ganitong energy ay naturally magnetic. Hindi ka nag-aalok ng sobra, hindi ka nagkakandara pa para lang makuha ang atensyon, at hindi ka nagdadrama. Ang presence mo lang ay sapat. Ang aura mo ang kumukuha ng interest niya. At sa mata ng babae, iyon ang pinaka-powerful na attraction. Sa simpleng salita, ang self-sufficient energy ay tanda ng lalaking may maturity, independence, at tunay na confidence. Hindi ka nakadepende sa kahit sino para patunayan ang sarili mo. At iyon ang energy na hindi kayang tularan ng mas batang lalaki. Ito ang lalaking hindi lang hahanapin ng babae, kundi pipiliin niyang manatili sa tabi mo. Sa huli, hindi ito tungkol sa itsura, pera o status. Ang hinahanap ng mas batang babae ay ang lalaking may katahimikan, kumpiyansa, at kontrol. Lalaking tapos na sa laro, tapos na sa drama, at kumpleto sa sarili. Ang mga ugali na napag-usapan natin